Tigil. Tingnan mo ang iyong kelpono. Tingnan mo ang katahimikan sa screen. Tingnan mo ang kaba na kumakalam sa iyong dibdib dahil hindi pa siya nagre-reply. Dahil nagbago ang lahat at hindi mo man lang naramdaman kung kailan nangyari. Naniniwala ka na kung magiging mabait ka, laging nandoon at palaging handang tumulong, masisiguro mo ang kanyang pagmamahal. Naniniwala ka na ang pag-ibig ay isang palitan ng kabutihan, na kung ibibigay mo ang iyong puso ng buo, obligado siyang alagaan ito. Pero tingnan mo sa paligid mo, ang mabubuting lalaki binabalewala. Ang mga palaging nagbibigay na ilalagay sa friend zone. Ang mga handang gawin ang lahat para sa kanya, sila mismo ang pinakamaliit ang respeto. Bakit? Dahil hindi iginagalang ng kalikasan ang nagsusumamong mapanatili. Hindi ginagantimpalaan ng sikolohiya ang pagiging laging available. Ang pagnanasa ay hindi itinayo sa kaligtasan. Itinayo ito sa tensyon. Si Niccolò Machiavelli, kilala sa kanyang madilim na estratehiya, ay nakaunawa sa isang bagay tungkol sa kalikasan ng tao na sinisikap itago ng modernong lipunan. Alam niya na ang mga tao ay walang utang na loob, pabago-bago at mapandaya. Alam niya na ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa matuwid. Kinukuha ito ng estratehiko. Nandito ka dahil pagod ka ng maging pasahero sa iyong sariling relasyon. Pagod ka sa kalituhan, sa mga laro ng isip at sa tahimik na pagkagalit. Gusto mong malaman kung bakit ang ilang mga lalaki ay tila walang kahirap-hirap na kumukuha ng pansin habang ikaw ay nagtatrabaho para dito tulad ng alipin. Ang sagot ay wala sa iyong hitsura, wala sa iyong pera, nasa iyong frame ito. Sa susunod na 20 minuto, bibigyang wakas natin ang mga kasinungalingang sinabihan sa iyo tungkol sa mga babae, pag-ibig at koneksyon. Ilalapat natin ang estratehiya ni Machiavelli sa maingay na mundo ng romantika. Ibibigay ko sa iyo ang 7 psikolohikal na susi. Hindi ito simpleng pick-up lines. Ito ay mga pagbabago ng katotohanan. Mga kasangkapan na kapag naipasok na sa iyong isip, magiging imposible para sa iyo na manipulahin pa. Pero isang babala, kapag nakita mo na ang mekanika ng kontrol, hindi mo na ito maaring hindi makita. Makikita mo ang mga sinulid sa lahat ng tao. Kung handa kang tumigil na maging tagahanga at magsimulang maging premyo, patuloy na manood. Simulan na natin. Prinsipyo 1, ang ekonomiya ng kawalan. Simulan natin sa pinakamalupit na katotohanang pang-ekonomiya. Kung ibinebenta ang hangin, babayaran mo lamang ito kung malulunod ka. Ngayon, ikaw ang libreng hangin. Nandoon ka sa lahat ng dako. Sobra ka. At alam niya yan. Nagre-reply ka kaagad. Lagi kang available. Inililinis mo ang iyong schedule sa sandaling magpakita siya ng kaunting interes. Iniisip mong nagpapakita ka ng debosyon. Pero psikolohikal na, pinapakita mong mababa ang halaga mo. Isinulat ni Machiavelli, ang pagiging pamilyar ay nagluluwal ng paghamak. Nauunawaan niya na habang mas maraming nakikita ang mga tao sa isang leader, mas kaunti ang takot nila, mas kaunti ang paggalang. Parehong bagay ang nangyayari sa atraksyon. Kapag lagi kang naroroon, pinagkakaitan mo siya ng pinakamakapangyariang droga sa utak ng tao. Imahinasyon. Kapag wala ka, kailangan niyang isipin ka. Kailangan niyang tanungin ang sarili kung ano ang ginagawa mo, kung sino ang kasama mo, kung iniisip ka ba niya. Sa espasyong iyon ng kawalan katiyakan, ang kanyang isip ay lumilikha ng bersyon mo na mas nakakaadik pa kaysa sa katotohanan. Nasisira mo ang lahat dahil lagi kang nandyan. Upang makontrol ang dinamika, dapat mong makuha ang sining ng kalkuladong kawalan. Hindi ito tungkol sa pag-ghost para maging toxic. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa iyong misyon kaysa sa kanyang atensyon. Kapag tunay kang abala sa pagtatayo ng iyong sarili, sa pag-ehersisyo, sa pagpapatalas ng iyong isip, sa pagbuo ng iyong buhay, hindi ito taktika. Natural itong resulta ng value mo. Isang babae ay instinktibong nalalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng lalaking nagpapanggap na abala para gusto siya nito
at ng lalaking tunay na nagtatayo ng buhay na mas malaki kaysa sa kanya. Ang una ay manipulator, ang pangalawa ay hari. Dapat kang maging komportable sa katahimikan. Kapag nagpadala ka ng mensahe at nag-reply siya pagkatapos ng 3 oras, ang lumang ikaw ay mag-aalala. Ang lumang ikaw ay magdo-double text. Ang bagong ikaw ay naglalagay ng telepono at bumabalik sa trabaho. Hindi mo siya pinarurusahan ng katahimikan. Simpleng hindi mo ginagantimpalaan ang kanyang pagkabigo ng iyong sariling pagkabalisa. Ang mga tao ay hardwired na habulin ang umaatras. Ito ang instinto ng mga ngaso. Kung lagi kang tumatakbo patungo sa kanya, pinipilit mo siya na tumakas para mapanatili ang distansya. Tumigil sa pagtakbo. Tumayo nang walang gumalaw sa iyong layunin. Ibalik ang iyong likod at lumakad patungo sa iyong mga pangarap at panuurin kung gaano kabilis siyang lumiko para sumunod sa iyo. I-type sa comments, ang aking kawalan ay mahal. Prinsipyo 2. Emosyonal na hindi mahulaan. Gustong-gusto ng otak ng tao ang mga pattern, pero nabababot ito sa mga ito. Kung ang isang slot machine ay nagbabayad sa bawat beses na hinila mo ang lever, malalaro mo ito ng 10 minuto, kukuhanin ng pera at alis. Maboboard ka. Pero hindi ganoon ang ginagawa ng mga slot machine. Nagbabayad sila ng random. Minsan panalo, minsan talo, minsan halos panalo. Ang hindi katiyakang iyon ay nagpapataas ng dopamine sa antas na katulad ng cocaine. Tinatawag itong intermittent reinforcement. At ito ang pinakamalakas na mekanismo ng pagkagumon na kilala ng psikolohiya. Karamihan sa mga lalaki ay mahulaan. Mahulaan na mabait, mahulaan na galit, mahulaan na insecure. Alam niya ang eksaktong sasabihin para mapanghiti ka. Alam niya ang eksaktong gagawin para mapaabot ka ng tawad. Para kang aklat na nabasa na niya. Bakit pa niya ito muli bubuksan? Pinayuhan ni Machiavelli ang prinsipe na maging kapwa ang leon at ang lobo. Ang leon ay malakas at nakakatakot. Ang lobo ay tuso at mailap. Dapat kang maging dalawa. Sirain ang pattern ng iyong sariling pag-uugali. Kung ikaw ay karaniwang stoic, sorpresahin siya ng isang sandaling matinding pagmamahal. Kung ikaw ay karaniwang mapagmahal, mag-atras at maging malamig at analitiko ng isang araw. Hindi dahil sa kasamaan, kundi para ipaalala sa kanya na ang iyong pagmamahal ay hindi suweldo, ito ay komisyon. Dapat itong kitain. Kapag hindi niya mahulaan ang iyong reaksyon, napipilitan siyang bigyang pansin ka. Kailangan niyang pag-aralan ka. Kailangan niyang mag-ingat sa paligid mo. At ang focus na yon ang binhi ng obsesyon. Madalas ituring ng mga tao ito na pagiging malupit. Hindi ito. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng saklaw ng emosyon na sa iyo, hindi sa kanya. Karamihan sa mga lalaki ay emosyonal na salamin. Kung masaya siya, masaya ka. Kung malungkot siya, malungkot ka. Kung malamig siya, nagpanik ka. Hinahayaan mong siya ang magdikta ng emosyon mo. Upang makontrol ang frame, dapat kang maging iyong sariling sistema ng panahon. Maaari kang maging masaya kapag siya ay malayo. Maaari kang maging kalmado kapag siya ay magulo. Binibigwas nito ang kanyang kontrol sa iyo. Kapag napagtanto niya na hindi siya makapindot ng button at makakakuha ng reaksyon, sisimulan niyang hanapin ang iyong pagpapatunay sa halip na asahang matanggap ito. Sisimulan niyang tanungin ang sarili, ano ang iniisip niya? At sa sandaling nagtatanong ang isang babae ng tanong na iyon sa kanyang sarili, nanalo ka na. Prinsipyo 3. Ang salamin ni Narcissus. Lahat tayo ay nagmamalasakit sa ating sarili nang higit sa sinumang iba. Alam ni Machiavelli na upang makontrol ang mga tao, hindi mo sasabihin sa kanila ang gusto mo. Ipapakita mo sa kanila ang kanilang pagnanasa. At ano ang pinakanainanasang bagay ng isang babae? Na makita, na maintindihan, na maging pangunahing karakter sa pelikula. Karamihan sa mga lalaki ay sumusubok na mapahanga ang isang babae sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kanilang sarili. Nagmamayabang sila tungkol sa trabaho,
sasakyan, gym records. Iniisip nila na nagpapakita sila ng mataas na halaga. Sa katunayan, nagpapakita sila ng insecurity. Sinasabi nila, "Pakitingin ako, pakisabi na sapat na ako." Ang Machiavellian na diskarte ay kabaligtaran. Nagiging salamin ka. Mas kaunti ang iyong pagsasalita. Mas marami kang pakikinig. Pero nakikinig ka ng may malalim na intensyon. Nagtatanong ka sa kanya ng mga tanong na walang ibang nagtatanong. Binubuksan mo ang mga layer ng kanyang sikolohiya. Bakit mo ginagawa yon? Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Ipinakikita mo sa mundo na malakas ka. Pero nakikita ko ang bahagi mo na itinatago mo sa lahat. Kapag kinausap mo ang kanyang pinakatunay na sarili, lumilika ka ng malalim na koneksyon na parang tadhana. Mag-iisip siya, "Hindi ko pa naramdaman ang ganito sa sinuman." Nararamdaman niya ito dahil ibinabalik mo sa kanya ang sarili niyang ego. Ibinibigay mo sa kanya ang entablado. Pero narito ang bitag at dito nagsisimula ang kontrol. Ikaw ang may kontrol sa salamin. Maaari kang pumili kung kailan ito hahawakan at kung kailan ito ilalagay. Kapag nagbigay ka ng malalim na pagpapatunay, nagiging adik sila dito. At kapag binawi mo ang pagpapatunay na yon, kapag tumigil kang magtanong, kapag tumigil kang tingnan siya ng may intensyong yon, gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Huwag purihin ang kanyang kagandahan. Ginagawa ito ng bawat lalaki. I-validate ang kanyang pagsisikap. I-validate ang kanyang kadiliman. I-validate ang mga bahagi niya na itinatago sa mundo. Pakiramdam niya na siya ay nalantad pero ligtas. Iyon ang tunay na malalim na koneksyon. At ito ay tanikala na mas malakas pa sa bakal. Prinsipyo 4. Sirain ang pedestal. May nakamamatay na error sa iyong operating system. Na-program ka ng pelikula, ng Hollywood at ng iyong paligid na maniwala na ang mga babae ay mga diyosa. Mga perpektong nilalang ng liwanag na dapat sambahin. Ito ang pedestal effect. At ito ay kasuklam-suklam sa isang mataas na halagang babae. Isipin mo ito. Kung itinuturing mo siya tulad ng isang celebrity, wala siyang pagpipilian kundi ituring kang tagahanga. Ang mga tagahanga ay hindi nakakalapit sa celebrity. Nagbabayad sila ng tiket, naghihintay sa pila, manonood lang sila. Itinuro ni Machiavelli na ang prinsipe ay dapat makita ang mundo ng eksaktong kung ano ito, hindi kung ano ang nais niyang makita. Dapat mong makita siya kung sino talaga siya. Tao siya, may mga depekto, may mga insecurity. Gumawa ng masamang desisyon, pumupunta sa banyo, nagigising na may masamang hininga. Kapag tiningnan mo siya ng may mga mata ng pagsamba, nararamdaman niya ang iyong kahusayan. Nararamdaman niya na sa palagay mo ay hindi ka karapat-dapat sa kanya. At ang mga babae ay hypergamos. Nakikipagtipan sila pataas o sa katabi, hindi kailanman pababa. Sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa pedestal, voluntaryo mong inilalagay ang iyong sarili sa ibaba niya. Sinasabi mo, "Hindi ako kapantay mo." Para makontrol ang dinamika, sirain ang pedestal. Tingnan siya ng may pantay na mga mata. Maging handang sumalungat sa kanya. Tawagan siya sa kanyang masamang pag-uugali. Astigin siya, hamunin siya, biruin siya. Kapag ang magandang babae ay sanay sa mga lalaking nauutal at sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi niya, ang lalaking nagsasabing, "Sa palagay ko mali ka dyan," ay isang pagkagulat sa sistema. Nagpapakita ito na hindi ka natatakot sa kanyang kagandahan. Nagpapakita ito na mas pinapahalagahan mo ang iyong sariling katotohanan kaysa sa kanyang pahintulot. Ito ang esensya ng respeto. Hindi siya maaring gumalang sa lalaking maaari niyang tapakan. Hindi siya maaring mahalin ang lalaking hindi niya iginalang. Sa pamamagitan ng pagpapababa sa kanya mula sa pedestal, talagang ibinibigay mo sa kanya ang pagkakataong mahalin ka. Inimbitahan mo siya pababa sa katotohanan kung saan nagaganap ang tunay na koneksyon. Huminto sa paghingi ng tawad para sa pagiral. Huminto sa pagtawa sa mga biro na hindi nakakatawa.
Huminto sa pagsang-ayon sa mga opinyon na iniisip mong tanga. Maging tunay, maging walang awa sa iyong mga pamantayan. Palitan ang frame mula sa "sana gusto niya ako" patungo sa "sapat ba siya para sa akin?" Prinsipyo 5. Ang autoridad ng katahimikan. Alam ni Machiavelli na ang lalaking pinakakaunti ang nagsasalita ay may pinakamaraming kapangyarihan. Sa isang negosasyon, ang taong pumupuno ng katahimikan ay natatalo. Sa isang argumento, ang taong sumisigaw ay natatalo. Sa panliligaw, ang taong nagpapaliwanag ng sobra ay natatalo. Nagsasalita ka ng sobra, nagpapaliwanag ka ng iyong sarili dahil natatakot kang hindi maunawaan. Nagpapadala ka ng mahahabang mensahe dahil natatakot kang hindi niya makuha ang detalye. Naghahanap ka ng paglinaw. Tumigil. Ang iyong mga salita ay nagtatanggal ng iyong kapangyarihan. Ang misteryo ay hindi maaaring umiral sa isang talambuhay. Kung sasabihin mo sa kanya ang iyong buong kwento sa unang petsa, para kang natapos na puzzle. Babalik ka sa kahon. Dapat kang manatiling hindi kumpletong puzzle. Gamitin ang katahimikan bilang sandata. Kapag sinubukan niya, kapag nagpaputok siya ng tantrum, kapag sinubukang pukawin ang reaksyon, huwag siyang bigyan ng anuman. Tingnan siya ng may kalmado, hindi mababasang mga mata. Hayaang umabot ang katahimikan hanggang sa maging hindi komportable. Siya ang magmamadaling punan ang katahimikang iyon. Sisimulan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Sisimulan niyang hanapin ang iyong pahintulot. Ang katahimikan ay nagpapakita ng kumpiyansa. Nagpapahiwatig ito na komportable ka sa iyong sariling balat. Nagpapahiwatig ito na isinusuri mo siya. Nagtatrigger ito ng kanyang anxiety loop. Bakit siya hindi nagre-react? Ano ang iniisip niya? Tandaan, ikaw ang prinsipe. Ang prinsipe ay hindi nagbibigay katwiran sa kanyang mga utos. Idinedeklara niya ang mga ito. O mas mabuti pa, kumikilos siya. Huwag kailanman sabihing, "Ako ay isang mataas na halagang lalaki." Huwag kailanmang sabihing, "Hindi ko pagpapahintulutan ang kawalang-galang." Parusahan lamang ang kawalang-galang ng may kawalan. Ipakita ang halaga sa pamamagitan ng aksyon. Ang mga salita ay para sa mahina. Ang katahimikan ay para sa soberano. Gawin ang paghinto. Bago sumagot sa isang tanong, maghintay ng 3 segundo. Tingnan siya. Huminga. Pagkatapos magsalita. Ang maliit na puwang na iyon ay sinisira ang kanyang autopilot. Nagpapakita ito ng sadyang kontrol. Ginagawang mas mabigat ang bawat salita mo. Prinsipyo 6. Ang kahandaang lumayo. Nagkarating na tayo sa nuclear weapon ng madilim na sikolohiya, ang ultimate na power move, ang isang bagay na hindi maaring gawing huwad, ang ganap na kahandaang lumayo at hindi na muling lumingon. Isinulat ni Machiavelli na ang isang prinsipe ay hindi dapat umasa sa mabuting kalooban ng iba, kundi sa kanyang sariling lakas lamang. Kung kailangan mo siya, hawak ka niya. Kung mas gusto mo siya pero mabubuhay ka nang wala siya, hawak mo ang mundo. Karamihan sa mga lalaki ay nananatili sa masamang sitwasyon dahil natatakot sila sa kawalan. Natatakot silang mag-isa. Tinotolerate nila ang kawalang-galang, ang kahinaan, ang manipulasyon. Dahil nagne-negotiate sila mula sa posisyon ng kahinaan. Sa sandaling naiintindihan mo, tunay na naiintindihan na ikaw ang premyo, lahat ay nagbabago. Sa sandaling napagtanto mo na may bilyon-bilyong babae pero iisa ka lamang, nawawala ang takot. Hindi ito tungkol sa panglilinlang. Ang mga babae ay may ika-6 na pandama para sa panlilinlang. Alam nila kapag nagpapanggap kang handa ng umalis, dapat mong tunay na linangin ang isang buhay na napakayaman, napaka-driven ng layunin, na puno ng mga pagpipilian na ang pagkawala sa kanya ay magiging abala, hindi trahedya. Kapag alam niya na bubuksan mo ang pinto para sa kanya na lumabas sa sandaling nilapastangan niya ang iyong mga hangganan, hindi siya lalabas. Isasara niya ang pinto at mananatili.
Dahil ang kaligtasan ay nasa loob ng matibay na hangganan ng isang malakas na lalaki. Kung ang iyong mga pader ay gawa sa papel, hindi siya mararamdamang ligtas. Kung ang iyong mga pader ay gawa sa bato, kung ang iyong hindi ay nangangahulugang hindi, maaari siyang mag-relax sa kanyang tunay na sarili. Gusto niyang mapatnubayan. Pero ang mapatnubayan lamang ng lalaking alam kung saan siya pupunta kahit wala siya. Ito ang paradox ng pag-ibig. Pinapanatili mo lamang ang kung ano ang handang mawala mo. Kumapit sa buhangin at dumudulas ito sa iyong mga daliri. Buksan ang iyong kamay at nananatili ito roon. Itayo ang iyong kaharian. Kung gusto niyang maging reyna, dapat siyang sumunod sa mga batas ng kaharian. Kung hindi, bukas ang pintuan. Iyon ang enerhiya ng isang lalaking hindi maaring kontrolin. At sa makatuwid, siya ang lalaking gustong kontrolin ng bawat babae. At sa kabiguan nito, ang lalaking gustong sumuko ang bawat babae. Ang tunay na twist. Pinamagatan namin ang video na ito na mga sikreto ng Machiavelli para makontrol ang sinumang babae. At nanood ka dahil gusto mo ng kapangyarihan. Pero napansin mo ba ang pattern sa bawat isa sa mga batas na ito? Kalkuladong kawalan, emosyonal na hindi mahulaan, pagsira ng pedestal, katahimikan, paglayo. Wala sa mga ito ang tungkol sa pagkontrol sa kanya. Tungkol lahat ito sa pagkontrol sa iyong sarili. Iyon ang pinakamataas na twist ng madilim na sikolohiya. Hindi mo maaring kontrolin ang ibang tao, pero maaari mong kontrolin ang iyong sarili ng may ganap na katumpakan. Ang dahilan ng iyong kabiguan sa nakaraan ay dahil alipin ka ng iyong sariling mga impulso. Alipin ng iyong pagnanasa. Alipin ng iyong pangangailangan ng pagpapatunay. Alipin ng iyong takot sa pag-iisa. Kapag nalupig mo ang mga aliping iyon sa loob mo, kapag naging lalaki ka na walang pangangailangan, kapag naging lalaki ka na siyang pinagmumulan ng kanyang sariling kapayapaan, magiging gravitational force ka. Isang bagay na hindi nila maipaliwanag pero hindi nila mapigilan ang maramdaman. Hindi siya sumusuko sa iyong puwersa. Sumusuko siya sa iyong kaayusan. Hindi siya sumusuko sa iyong galit. Sumusuko siya sa iyong kapayapaan. Ang kontrol ay hindi pagkakahawak sa leeg. Ang kontrol ay pagpapatahimik ng isip. Kapag ikaw ang pinakamatatag na presensya sa silid, lahat ng iba ay umiikot sa iyo. Iyon ang pisika. Iyon ang kalikasan. Kaya huwag kang lumabas at gumawa ng mga trik. Lumabas at walang awang pamahalaan ang iyong sariling isip. Patayin ang mabuting lalaki. Siya ay mahina at sinungaling. Gisingin ang prinsipe. Siya ay malakas at matapat. Ang mundo ay naghihintay sa iyo na angkinin ang iyong trono. Pero ang trono nasa loob mo. Kung handa kang tumigil sa pakiusap at magsimulang mamuno, i-type sa comments, "Pinipili ko ang kapangyarihan." At tandaan, ang susunod na video ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa mga anino ng isipan ng tao. Natututo ka ng tumayo. Susunod, ituturo namin sa iyo kung paano gumagalaw. Huwag palampasin. I-subscribe.